Hindi kumpleto ang storya ng mga bida kung wala ang mga kontrabida. Mortal na kaaway na mga superhero na langgam ang mga anay. Pero maging ang kalaban, may taglay na kapangyarihan. Oras na maramdaman ng mga anay na paparating ang mga langgam. Isa-isa na silang maglalabasan mula sa hideout. Ang kanilang pakay, isara ang bawat butas ng kanilang lungga gamit ang laway. Hindi muna sila lalaban ngayon dahil kailangan nilang maghanda. Sa loob ng lungga, isang colony o grupo na binubuo ng 50 hanggang 100,000 na anay. Bawat isa may sari-sariling abilidad. Ang mga worker termite, lakas ang puhunan. Sila kasi ang tinuturing na karpentero ng kanilang colony. Sila ang kumukuha ng lupa na ginagamit nila sa paggawa ng lungga. Pagkatapos, ididikit nila ito ng mano-mano. Aabot sa 17 talampakan ang lungga na kayang gawin ng mga anay. At kapag dumating ang kaaway, sa kanila tatawagin ang matitinik nilang kalahi. Kilala ang mga soldier termite sa pagiging alerto. Sila kasi ang frontliner ng kanilang mga miyembro. Gagawin nila ang lahat para i-secure ang kanilang hideout. Dahil nasa loob nito ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat, ang kanilang reyna. Bilang pinuno, wala siyang ibang gagawin kundi mangitlog kada 3 segundo. Ibig sabihin, nasa 30,000 eggs ang nalalabas nito sa isang araw. Kaya hanggat nariyan ang reyna, patuloy ang pagdami ng kanilang lahi. Pagkatapos mangitlog, kinukuha ito ng mga worker termite. Trabaho kasi nilang protektahan ang mga ito hanggang sa lumaki. Pero kahit ang mga kontrabida, may malasakit din sa kalikasan. Isa kasi sa kanilang superpower, mag-decompose ng patay na halaman at puno para umusbong ng panibago. Pero dahil sa pagdami ng kanilang populasyon at pagkaubos ng kanilang tirahan, nakapaghahasik tuloy sila ng lagim sa kabahayan. Peste kung ituring sila ng tao dahil paborito nilang lantakan ang mga bagay na gawa sa kahoy. Dahilan para masira o mabulok ito. Ang secret weapon ng mga kontrabida, paramihin ang lahi nila. Mas madami, mas malakas, gaya ng mga army worm o harabas. Tinawag silang army worm dahil sabay-sabay sila kung sumalakay.
Halos ubusin nga nila ang taniman na ito sa Nueva Ecija. Sa mga tropical country tulad ng Pilipinas, makikita ang mga fall armyworm. Pero dahil sa pagtaas ng temperatura dulot ng climate change, mabilis sila dumadami pero bumabagal ang kanilang development kaya nananatili sila sa pagiging larva o uod. Kaya naman, gagawin nila ang lahat para makakain. Kahit pa sariling kalahi nila ang maging pagkain. Sinasabi ng mga pag-aaral na ang pagsulpot ng mga pesteng insekto, epekto ng labis na pag-init ng mundo. Pero kung tutuusin, biktima lang din sila ng pangyayaring ito. Dahil ang tunay na kalaban ng kalikasan ay ang mga sumisira nito. Sa mundo ng mga insekto, kapangyarihang maituturing ang pagkakaroon ng pambihirang kakayahan. Kabilang narito ang pagbabalat kayo, pagtutulungan, pagtago sa malungga na mabusisi nilang ginawa. Ang bawat kakayahan na ito nagsisilbi nilang sandata para bantayan ang kanilang teritoryo at isalba ang kanilang lahi. Kung tutuusin, tila daig pa na malilit na nilalang na ito ang isang tipikal na superhero. Dahil hindi lang nag-iisang ang kinilang kapangyarihan. Hindi man sila madalas napapansin o nakikita, nariyan lang sila sa sulok ng ating mga kagubatan. Palipad-lipad, pagapang-gapang, at tahimik na ginagampanan ang mahalaga nilang papel sa ating kalikasan.